Ka na ba ng palo? May nakikita ka ba mga bata na pinapalo ng kanilang mga magulang? Pag ba pinalo ka ng magulang mo, pwede ba silang kasuhan under RA 7610? O kaya naman yung RA 9262? Ngayon, pag-usapan natin ang physical abuse. Panahon ngayon, maraming mga magulang or mga tito, tita na nagsasabi, nung panahon namin, pinapalo kami lagi ng nanay at tatay namin. Hindi naman sila narereklamo kaya nakukulong. Nung panahong iyon, wala pang RA 7610 at 9262. Ang RA 7610 ay naisabatas noong June 17, 1992. Samantalang ang 9262 naman ay naisabatas noong March 8, 2004. Pero ni isa sa mga batas na ito ang nagsasabi na bawal mamalo ang mga magulang sa mga anak nila. At alam mo ba kung paano nagkaroon ng batas na ito? Kung millennial ka, siguro alam mo yung Bantay Bata 163. Nung panahon namin, merong hotline ang ABS-CBN na tinatawag nilang Bantay Bata 163. Halimbawa, nakawitness ka ng isang pang-aabuso sa bata o kaya naman ikaw mismo na bilang bata ay inabuso. Pwede kang humingi ng tulong doon sa pamamagitan ng pag-dial nga lamang ng number 163. Natin maitatanggi na noong panahon na yon, marami talagang mga magulang na grabe mamalo. Dahil nga sa dami ng tawag o reklamo na nare-receive nila that time, ay doon na nagsimula na magkaroon ng panukalang batas regarding sa pagpoprotekta sa karapatan ng mga bata noong time na yun. Alam mo ba na merong 60 countries na nagbabawal na mamalo sa kanilang bansa? Alam mo ba, dun sa 60 countries na yun, hindi tayo kasali. Sa mga lugar na ito, pinagbabawal talaga ang pamamalo sa mga bata. At kapag ginawa mo to, automatic, kulong ka. Yung matatandaan, 4 years ago, binito or hindi inaprubahan or pinirmahan ng ating Pangulong Duterte ang anti-palo bill. Naniniwala ang ating Pangulo na kailangan nating protektahan ang mga bata sa pamamahiya. Pero kinakailangan pa rin nating disiplinahin sila sa tamang paraan. Pero ang tanong, pwede ba talagang mamalo ang magulang? Sabi ng mga psychologists, merong positive at negative effect ang pamamalo sa isang bata. Positive kasi nare-realize nila na mali yung ginawa nila. At the same time, nare-recognize nila ang authorization ng kanilang mga magulang. Negative naman kung itong pamamalo na ito ay nagdudulot sa kanila ng matinding trauma. So, paano nga ba ang tamang pagdidisiplina sa mga bata? So, unang-una, bago natin disiplinahin ang ating mga anak, kinakailangan kalma tayo. Hindi tayo galit at kalmado tayo. Kasi sa dahilan kung bakit lumalatay ang mga palo ng mga magulang sa mga bata is yung hindi sila kalmado. Galit sila nung pinapalo nila ang mga anak nila. Pero naman naranasan mo na magalit, diba? Nanggigigil ka, gusto mo makapanakit. At minsan, dahil sa galit natin, doon lumalabas lahat ng galit natin at ang puwersa natin. Kaya naman, nalalatayan ang bata. Wow. Kinakailangan ipaliwanag natin sa mga bata kung bakit ba natin sila bibigyan ng corrective action. Dahil dito, maiintindihan nila na yung mga ginagawa nila ay mali at hindi dapat gawin. Hanggat maaari, bago natin sila paluin or disiplinahin, magbigay muna tayo ng 3 warning sign para sa kanila. According to RA 7610, nagiging physical abuse ang isang pamamalo kapag intentional at paulit-ulit ang pamamalo sa isang minor de edad. Kung ang pamamalo na ito ay nagdulot na ng trauma sa iyong anak, physical abuse na yon. Kung ang palo ay nag-iwan ng pasa, sugat, o kaya naman ay naging dahilan ng pagiging disabled ng iyong anak, physical abuse yun. Pero may ilan naman tayong mga ways para bigyan ng corrective action ang mga bata bukod sa pamamalo. Kung maaari nga lamang, huwag na nating paluin ang mga bata. Yan sa mga ito ay ang tamang pagkausap sa mga bata. Pwede mo silang bigyan ng mga task katulad ng paglilinis ng bahay. Pwede mo silang limitahan sa mga bagay na, alam mo yun, nagiging masaya sila tulad ng panonood ng TV, paglabas ng bahay, paglalaro sa labas ng bahay, at iba pa. Pero ang pinakamahalagang elemento ng pagdidisiplina is yung pagpapaliwanag sa mga bata ng kanilang pagkakamali. Kinakailangan ipaunawa natin sa kanila na mali yung ginawa nila at kinakailangan hindi na ito mauulit pa.
Tandaan, sa pagdidisiplina, kinakailangan ng dalawang formula. Love and care. Ngayon, alam mo na.